Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Okay, welcome back to the channel. So for today's video, mag-isa muna ako dito kay Eli the Camper Van. Mamaya sasabihin ko kung bakit. So ngayong araw, nakahanap na ako ng spot na pwede nating pagtigilan at dito ngayon sa Legazpi Boulevard. Medyo familiar na sa inyo to, lalo na yung mga nakapanood na ng pag-document natin sa Alert Level 3 ng Mayon Volcano. So ito, kitang-kita ko si Mayon sa harap natin. Medyo natatakpan yung bunganga niya pero napaka-majestic pa rin niya. Mamaya susubukan nating picturean yan. At gamit ang drone, hindi ko pa nagagamitan ng drone dito sa lugar na to. Papaliparan natin. So for now, ayusin muna natin tong loob ni Eli. Itong mga gamit dito sa loob, pwede natin ilagay dito sa harap para maluwag yung loob natin. Okay, na-clear na natin tong loob ni Eli at pwede na tayong humiga-higa. 11:17 na ng umaga, magtatanghali na. So kailangan natin magsaing muna para relax na lang tayo. May mga dala akong mga lutong ulam na pwede nating initin na lang mamaya. So tara. 1 2. Tapos hugasan natin dito. Tapos pwede na natin takpan. At dito sa likod ng EcoFlow, nandito yung 220 volts. Pwede natin. Yan, dyan natin sasaksak. Tapos waiting na lang tayo. Okay to kasi napaka-araw ngayon. So yung solar panel natin sa taas, charging siya habang ginagamit natin dito sa loob. So ang kwento niyan, kaya ako mag-isa ngayon, wala si Celine. Biglang naimbitahan si Celine sa Manila para mag-talk sa isang seminar about climate change. Isang araw siya sa Manila. So from Sorsogon, hinatid ko siya dito sa Bicol International Airport. Dahil isang araw nga lang si Celine sa Manila, sayang naman kung babalik pa ako na Sorsogon tapos kinabukasan, balik ulit dito sa Legazpi. So nag-stay na lang ako dito. Magka-car camping tayo for 30 hours na mag-isa dito sa Legazpi. So syempre, nandiyan ang Mayon para aliwin tayo. Maghanap na lang tayo ng mga spots kung saan maganda mag-picture ng mga magpalipad ng drone. So yun, bukas ng alas 7 ng gabi, sundin na natin si Celine sa Bicol International Airport. Tapos nun, hindi muna kami uwi ng Sorsogon. Mag-stay ulit kami dito sa Legazpi for 1 day. Yan, kasama naman siya para mag-car camping. Yun. Maganda tong spot na napili natin. Wala masyadong tao. Actually, walang tao dahil mainit pa. Pero dahil mahangin, hindi naman ramdam dito sa loob ni Eli. At least nakakapag-charge yung battery din natin dahil sa araw. I'm not sure kung dito rin tayo mag-overnight car camping, stealth car camping mamaya. Tignan natin. Habang hinihintay pa natin yung ulam at yung kanin natin na maluto, may papakita ko sa inyo na possible natin picturean mamaya. Siyempre, tulad ng sabi ko kanina, Mayon Volcano. Tapos dito, andyan si Eli.
Dito mukhang magandang pumunta oh. Habang nag-drone ako kanina, nakita ko yung side na yon na maraming bato. So pag maraming bato, maraming possible composition, mga foreground. Siyempre, ang subject natin may volcano. Sana magpatuloy-tuloy at maging maganda yung panahon. Okay, ayos. Kainan na. Siguro naman luto na to. Luto na? Kanin? Tapos ang ulam natin, puro tokwa at onting gulay. Okay, oras na para hugasan itong mga kinainan natin. Kumuha na ako ng tubig dun sa taas ni Eli the Camperman. Okay, makakapag-relax na talaga tayo. So, tapos na tayo kumain, nakapag-ugas na tayo. At oo nga pala, meron tayong makakasama mamaya dito na kaibigan natin na landscape photographer din. So, taga dito siya sa Legazpi and yun, sabi niya, daan daw siya dito para samahan tayo na mag-picture dun sa nakita nating spot. Paganda ni Mayon, kitang-kita pa rin siya hanggang ngayon. Ganda ng weather ngayon, hindi katulad sa Sorsogon, laging umuulan. Okay, unang composition natin for today's video. Yan, diretso lang dun kay Mayon. Sinama ko yung onting tubig sa foreground natin. Nag-add na lang ako ng HNY filter, 10-stop ND filter with CPL sa harap, ayan. Plus graduated ND filter. Ang ganda ng effect niya. 2 minutes exposure, f11 ISO 100. Ganda nung effect, lalo na ng graduated ND filter kasi mas na-emphasize yung mist sa ilalim ni Mayon. After ko makuha yung image na yon, saktong dumating na si Sir Tom. Kaya naman pumunta na kami dun sa area na kanina ko pa gustong puntahan. Okay, may nakakuha agad ng interest ko dito. Pagpasok pa lang natin. Dito nagustuhan ko yung may framing ng puno. Silipin lang natin.
Okay, subukan naman natin tong composition dito sa baba. Daming basura oh. Grabe. Yan. Yung mga inalo na sa tingin ko seaweed to. So ito yung gagawin nating foreground, middle ground, papunta kay Mayon. Dito na tayo sa spot natin for tonight. Ang ganda, pinagbigyan tayo ng magandang panahon kanina ang sunset. Panibagong spot yung napicturan natin para kay Mayon Volcano kasi hindi pa natin siya napipicturan dun sa spot na yon, astig. So satisfied ako dun sa mga nakuha natin. Nagsasayang na ako ngayon. Dapat pala kanina pa ako nagsayang bago mag sunset session tayo kanina. Pero ngayon, yan, sayang-sayang muna. Tapos mag-steam ako ng vegan tocino galing sa rep. Okay, kainan na tayo. Yan, okay na yung sinaing natin. Rice, saka vegan tocino. Itadakimasu! Okay, oras ng matulog at maaga pa tayo bukas para sa sunrise. Asa ulit tayo na maganda yung panahon bukas para masulit naman natin. So, good night! Good morning, sabi ni Mayon, napakaganda ng kanyang palabas ngayong umaga. Sulit yung paggising natin. So kasama pa rin natin, Sir Tom. Yan. Pinagbigyan talaga tayo. So ito, napakaganda pa rin at nakakita kami ng magandang liwanag sa likod ni Mayon ngayon. Yan. Nung first na punta natin dito, hindi tayo pinagbigyan ng clearing. Pero ito, grabe.
Sulit! Pagising natin ng alas 3 ng umaga. Na ng umaga. So, from 4 o'clock, nandito na kami. 2 oras din yon. Pero grabe naman kasi, ikaw ba naman pagbigyan ng panahon dito? So, ito. Meron ako ditong isang composition kung saan makikita nyo sa baba ko. Maraming bulaklak ng makahiya. So, ginamit ko siya as foreground. Ganda rin kasi nung contrast ng kulay niya. Kulay pink yung bulaklak tapos napapaligiran ng green. Plus yung foreground pa natin ngayon kasalukuyan na naaarawan. So yung middle ground nasa shadow, tapos background natin si Mayon. So ang ganda nung composition na yun kasi yung foreground natin naliliwanagan nga siya. So yung mata ng viewer natin magsisimula dun sa foreground papunta kay Mayon na naliliwanagan din. So ang ganda. Kung mapapansin nyo dito, sobrang lapit ng foreground natin. So ang gagawin ko dito, multiple image to. Ang mahalaga, hindi natin gagalawin yung tripod natin para pagdating sa Photoshop, madali nating combine lahat ng mga images. Kasi gagawin ko dito, focus ko muna sa pinakamalapit ng camera. Tapos manual focus ulit dun sa medyo malayo na. Tapos manual focus hanggang palayo ng palayo. Di kasi niya kaya na kunan ng sharp yung foreground to background. Kaya natin ginagawa yon. So ang ganda. Nagustuhan ko tong composition na to at sana magustuhan nyo rin. Enjoy this one, guys. Okay, back to Eli the camper van. Yan, grabe. Buti na lang, nandito si Eli kasi after mag-shoot, pwede tayo mag-relax agad dito. 7:30 na ng umaga, breakfast time. Yan. So, hindi to butter cookies. Ang laman nito ay pandesal. Pandesal tayo for today's breakfast. Tapos, meron tayo ditong palaman. Pimiento. Sa episode na to, ilang bagong composition ng image ni Mayon yung nakuha natin. Sobrang satisfied. Sobrang sulit agad talaga. So yun. Mamayang 7 PM, makakasama na ulit natin si Celine. So, last 12 hours na mag-isa tayo dito kay Eli the Camper Van. Kain na tayo.
Pagkatapos makapag-breakfast, dumiretso naman ako sa SM Legazpi para makapag-CR na rin. Tapos bumalik ako dito sa spot natin kahapon para dito tumambay. Mas presko kasi dito kaysa sa parking area ng SM. At dahil napakaaga nating gumising kanina, dito maghapon naman ako nakapagpahinga. Hindi na ako nagphotography kasi sobrang sold na ako dun sa mga nakuha nating mga images. Hanggang sa dumating na yung oras para sunduin natin si Celine. Okay, nandito na tayo sa Bicol International Airport. At ito nga, ganda ng view. Nagtatago pala si Mayon. So, okay na rin na hindi tayo pinagbigyan ngayong sunset kasi sobrang satisfied na ako dun sa weather natin kahapon sa kaninang umaga. And medyo napagod na rin ako. Kasi nga, alas 3 pa lang gising na tayo. So, ayun, hinihintay ko na lang si Celine dito galing Manila. Yan, mga 7 ang lapag ng airplane ni Celine. At oras ngayon, 5:30. So, maraming salamat sa pagsama sa akin. Sa adventure na to, sa mini adventure natin. Yan, kahit mag-isa tayo. Maraming salamat sa pagsama. At I hope na na-enjoy nyo rin to. Na kahit mag-isa lang ako. So, yan, hanggang sa susunod and see you in the next episode. Bye!